Amen. Researchers or scientists, mga kapatid, working on life sciences hope that one day the secrets of every single detail that make us human will be revealed. Lain nyo yun? May mga scientists daw na hanggang ngayon, amen, pinag-aaralan pa rin nila ang human body kung saan nanggaling. Ibig sabihin ay hindi sila makapaniwala sa sinasabi ng Biblia. Amen, na tayo ay nilikha ng Diyos. Every year, sabi dito, billions of dollars are spent by scientific institutions on learning more about us. Akalain nyo yun? Billions of dollars para pag-aralan yung ating part. Amen. Tayo, kung paano tayo naging tao. Amen. Hallelujah. Sabi pa nga dito, actually, this fact by itself is enough to suggest how little control we have over things happening in our bodies. And we know even less about the mechanism of moving, touching, speaking, seeing, or hearing, and so on. Amen? Mga kapatid, hallelujah. Pag binasa mo ang Biblia, yung malalaman mo kung saan tayo galing at kung sino yung lumikha sa atin. And dito, sa mga scientists na ito, handa silang gumastos ng billions. Amen? Sino dito may billion ka? Hallelujah. Bilyonaryo ka. Amen? Pag-aaralan pa nila ang tao kung saan nanggaling. Alam niyo mga kapatid, amen? Sa banda, sa kabilang banda, bilang mga Kristiyano, sayang yung pera. Diba? Amen? Sa mga Kristiyano at nananampalataya sa Panginoon, ang Biblia ay sapat na para malaman natin kung saan tayo nanggaling. Pero mayroon pa rin mga tao, akalain nyo, they are willing to sacrifice, amen, gumastos ng malaking pera sa walang kabuluhan. Sino dito dati hindi ka Kristiyano? Amen. Kung mag-inom ka, magbisyo, hindi ka umuwi, ba't hindi ka gumagapang? Alala ko yung lolo ko. Amen. Hindi yun uuwi hanggat hindi gagapang. Sabi, lahat ng pera niya sa bulsa, ubos. Meron pa nga kami doon, amen, sa Kayinta. Nangangalakal siya, matanda na. Ang kape niya sa umaga, Red Horse. Akalain niyo mga kapatid, sa mga walang kwentang bagay, ginagastos natin minsan, di lang minsan, madalas, Shopee, Lazada, sale ngayon. Hallelujah. Ano ba ngayon? Diba? June. Amen. Hallelujah. Ini-spend natin yung pera natin para sa sarili natin. Amen. Sabi ng Biblia, mga kapatid, Isaiah 55 verses 2 hanggang 3, sabi ng Panginoon, bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Amen. Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, makinig kayong mabuti. Napakagandang marinig, amen, sa salita ng Diyos. Yung text na ito, makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Sino dito lagi kang makakain ng masasarap na pagkain? Gusto natin yon. Amen. Sabi pa dito, sabi ng salita ng Panginoon, makinig kayo at lumapit sa akin, sundin niyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Amen? Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig
kay David. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. Ang susi para tayo ay pagpalain ay makinig. With understanding, sabi nga ni Pastor John. Pangalawa is obedience. This is basic, mga kapatid. Amen, sa ating lahat, mga mananampalataya. Pangatlo is action. Diba? Yung pakikinig, obedience, and action. Napaka-basic, pero ang hirap sumunod. Sa tithing and also even our offering. Diba? Napaka-basic na lagi nga natin naririnig ang mga bagay na ito, pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin natin nakukuha? Yan. Kaya kung narinig ko si Pastor Mel, mga kapatid, nung naghamon siya sa conference, sabi niya, kung ang bawat isang pastor ay magbibigay ng 1,000, ngayon nasa 800 na kami, more or less 800, mga kapatid, 1,000 every pastors, magkano yon? Napakalaking bagay na makakatulong sa iglesia. Kaya ang church, nagpe-pledge kami, amen? Alam niyo na, pioneering kami, nag-pledge kami at least 1,000. Maliit lang yun, mga kapatid. Pero alam ko, ang napakalaking ginawa ng Diyos sa church. Amen? Pinagbubunga ang gawain ng Panginoon sa kainta. Ang pagbibigay kung ano ang pagbibigay kung ang bawat isa sa atin ay nakikinig, sumusunod at gumagawa sa sinasabi ng ating Panginoon, plus points ka sa Lord. Amen. Ang pagpapala ay susunod. Paboritong line ni Pastor Frank. Amen. Pag natutunan natin makinig, sumunod at gawin ang mga bagay na yon, ang lasada susunod. Amen. Hindi ka mamomroblema. Ano kaya, wala akong pambayad. Amen. Kung gusto mong habulin ka ng pagpapala, gawin mo ito, mga kapatid. Amen. Gawin mo ang 3 bagay na ito. Listen with understanding. Obey. Amen. Ang mahirap, di ba? Yung pag-obey. Amen. Ito ang hamon para sa atin. Kasi minsan iniisip natin yung mga bayarin natin. Amen? Iniisip natin. Kaya kagabi, nangusap ang Panginoon sa akin. Amen? May na-receive akong blessing. Amen? Alam ko, ang iba dito nakarinig ng patotoo. Amen? Yung patotoo na yon ay hindi namin, hallelujah, ini-expect. We are just praying every morning, Lord, magkaroon nawa sa aming iglesia ng breakthrough in our finances. Amen. And then suddenly, mga kapatid, last February, nakareceive ako ng message. Amen. And sabi niya, Pastor, nananalangin ako sa Panginoon, makapasok ako sa law firm. At nangako ako sa Lord na magbibigay ako ng $100 every month. Amen? Kay Pastor Mel, sa mga Amerikano, maliit yun. Amen? Pero sa ating mga Pilipino, pioneering ka, that's a big part. Amen? At napakalaking bahagi nito, mga kapatid. Sabi niya, hindi lang basta magbigay siya ng $100, sabi niya, every month, Pastor, magbibigay ako. Sino gusto pagpalain ka ng Panginoon? Amen. Ang susi, mga kapatid, ay pagsunod. Amen. At sabi nga, humakbang ka. Hakbangan mo. Nangusap ang Panginoon kagabi sa akin. Sabi, na-receive ko na yon kagabi, hindi ko pa wini-withdraw. Amen. Sabi ng Panginoon, ibigay mo para sa misyon. Sabi ko sa pastor ko, ibibigay namin para sa misyon. Mga kapatid, amen, may mga panalangin tayo. Isa pang patotoo. Amen. Ito lang bago mag-conference. Amen. We are praying for the building. Amen. Yung expansion ng church. Kasi nga, minsan may mga araw at napupuno kami para na rin kaming mga sardinas. Amen.
Sa church namin, pinagbubunga ang gawain ng Panginoon. We're praying for expansion. Amen. Hindi lang expansion, we pray for lot. Amen. Also of building. Hinamon ko yung ating mga kapatid. Amen. Mga miyembro doon sa Kainta, mga kapatid. Amen. Sabi ko, gusto ko, ito ang prayer ko, na mabili natin yung lupa, napakagandang lokasyon, hindi na natin kailangan lumipat, ang kailangan na natin expansion. Amen. Pag nabili natin ito, mas maraming mga kaluluwa ang may papasok natin at maraming mga kaluluwa maliligtas at more than likely, mga kapatid, I'm praying, amen? Amen? Ng Kainta Church ay maging mother church din someday. That's my prayer. Amen? At yun ang pangarap ko. Hindi mangyayari yun, amen? Kung walang mananampalataya. Amen? Kaya sabi ko sa kanila, amen, manalangin tayo at salamat sa Panginoon, mga kapatid, amen? Tinanong ko yung may-ari, amen, ng building. Sabi niya, yung buong building, katunayan kasama yung apartment, nasa 7 million. Sino dito may 7 million? Pahiram muna. Amen. Wala pang 7 million in church. Hallelujah. Pero sabi ko, amen, paano kung building lang namin yung church lang? Sabi niya, nasa 3 million yan, pastor. Amen. Hallelujah. Pero wala pa rin kaming 3 million. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Hinamon natin ang iglesia. At alam ko, amen, may nag-commit sa akin, but we're still praying. We're still praying. Amen. Nag-usap na kami. Amen. Hallelujah. Sabi ko, kayo po marami kayong pera. Amen. Hallelujah. At gawin natin, amen, gawing hulugan ng church, amen. But we're still praying, mga kapatid. 7 million or 3 million, just our building, amen, sa Kainta, maliit yon sa Diyos. Amen. Kung mananampalataya tayo, may gagawin ang Panginoon. Kaya, manatili tayo, amen. Katulad ng mga mensahe kagabi, we're so blessed, amen, mga kapatid. At hakbangan natin yon. Kasi kung nasa isip lang natin yon at hanggang nakikinig lang tayo at hindi natin hahakbangan, mga kapatid, hindi natin mararating at hindi natin makakamtan yung pagpapala. Hakbangan mo ngayon. Amen? Mayroon kang inilaan na ngayon na ibibigay, may panalangin ka. Matagal na. Hindi lang pinasal. Amen? Sabi nga, mental, emotional, amen? Healthy, mga kapatid, ano man ang pangangailangan mo. Amen? Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pagbibigay. Amen? Tandaan natin, magwala tayo sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa atin at tutugon sa ating mga panalangin. Tayo po yumuko at manalangin, amen, sa gabi na ito. Hallelujah, God. We thank you, Jesus, for your word, oh God. We thank you, God. Hallelujah. O dakilang Diyos, salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natanggap. Nawa ang aming panalangin, Panginoon, patuloy, God, na magbunga ang mga salapi na ito ng mga kaluluwa. Hindi lang dito, Lord God, sa aming bayan, sa aming bansa, maging man sa Indonesia, O Lord. God, ang aming panalangin, Lord, pour out your blessing upon your sons and daughters, God Jesus, Lord, sa lugar na ito. Lord, iparanas mo sa amin ang iyong pagpapala na walang sukat kalagyan. At salamat, Panginoon, ngayon pa lamang inaangkin namin ang pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Tayo mahit sa Panginoon, magbigay tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, lilig at umaapaw. Ibabalik, siksik, lilig at umaapaw.
Praise God. Salamat po sa inyong mga kaloob, sa inyong katapatan sa Amen, sa ating Panginoon at sa gawain dito sa inyong sa ministeryo rito. Amen. Hindi magagawa ng isang tao. Amen. Salamat pa. Pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Powerful revival. Amen. Services. Amen. Hallelujah. Naranasan natin ang pagdalo ng Panginoon sa pamamagitan. Amen. Hallelujah. Ng ating mga misyonero. Really. Hallelujah. Sa galing na Indonesia. Praise God. Amen. Bago po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Meron aawitan po tayo. Amen. Galing na Indonesia. Amen. Imported. Hallelujah. Welcome natin si Sister Hannah. Hallelujah. Ngayong gabi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So, hello po everyone. Good evening. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Hannah Ramos, anak ni Pastor John. And first of all, I just want to say thank you for Pastor Mel for giving me an opportunity na makapaghandog ng kanta sa inyo. Actually, kakanta sana ako kaninang umaga kaso napaos ako. Pero di ba, if there's a will, there's a way. So, okay, so, ang title ng kanta na ito is Reckless Love. This song speaks about the unconditional love of God to us. That He left the 99 for you and me to be saved. Sometimes we fail Him, sometimes we disappoint Him. But He still forgives us and never disappoint us. And also in our deepest moments where the devil are tempting us and deceiving us to give up in serving God, He is there that always with us and remind us through the preachings of our pastors not to give up in serving Him. Kasi if tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, makikita natin ang mga dakila na gagawin ng Diyos sa ating buhay. So yan lang po. Thank you. Before I spoke a word, you were singing over me.
no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found, leaves the 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Oh, thank you, Jesus. Reckless love of God. Thank you po. To God be all the glory. Praise God, amen. Talaga namang kahanga-hanga ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. May nagsabi nga kahit, hallelujah, ikaw na lang ang kaisa-isang makasalanan sa mundo. Hallelujah, bababa pa rin ang anak ng Diyos para mamatay. Hallelujah, sa iyo, sa iyong, amen, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Pinakita niya sa atin, amen, sa buong revival na ito. Praise God. Ang bilis ng panahon, last night of revival. Praise God. Hallelujah. Sino naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos? Amen. Amen. Hindi pa siya tapos. Ngayong gabi, hallelujah, meron pa siyang nilalaan. Buksan niyo ang patuloy ang inyong, hallelujah, pandinig, ganun din ang inyong puso, amen, at isipan, at tanggapin ang katotohanan ng Panginoon sa inyong mga buhay. Hallelujah, ganun din ang ministeryo, hallelujah, ng ating butihing pastor, misyonero, evangelist, amen, hallelujah, nagpapagal sa Medan City, Indonesia. 5 million po ang, hallelujah, tao sa kanyang city. Praise God, amen. Kauna-unahang hallelujah, church natin doon, hallelujah, amen. Kaya, hallelujah, at namatagumpay, amen, narinig natin ang mga patotoo, kaya patuloy tayong, amen, hallelujah, panalangin natin siya at tulungan ng Panginoon at tayo ay maging attentive. Muli, turn off your cell phones, amen, pwede nyo gamitin sa take notes, pero huwag nyo pagre-ring. Amen, tatapakan namin yan. Hallelujah. So, amen, buksan natin ang ating mga puso sa pakinisalita ng Diyos. Welcome natin ang Pasig welcome. Hallelujah, Pastor John Ramos. Thank you so much, Pastor Mel, Sister Alicia, and Pasig Church. Praise God. At maging sa mga anak iglesia, amen, na narito ngayong gabi, maraming salamat sa inyong presensya. Amen. Yung attendance yung hindi nag-subside. Amen. Kahit gabi yung ating panambahan, amen, maraming tao. At minsan, yung ibang fellowship ay namamangha sa atin. Kasi maraming churches, pag linggo lang ng umaga puno. Pero pag gabi na panambahan ay kakaunti na lang yung bumabalik. Pero biyaya ng Diyos, amen, mula nung Thursday night hanggang ngayon, amen, look what the Lord has done. Palakpakan natin ang Panginoon. So I want to grab this opportunity to say thank you, amen, sa inyong butihing pastor, kasama ang kanyang pamilya, amen, at Pasig Church for your generous accommodation. Kami ay pinagpala ng Diyos dito sa Pasig. Amen. At ang aming dalangin na lalo pa kayong pagpalain ng ating butihing Panginoon.
Palakpakan natin ang Diyos. I believe that one day, Pasig Church will not only send workers locally. Darating ang araw, magpapadala din kayo ng misyonaryo sa ibang bansa. Can you say amen? Because the Spirit of Christ is a missionary spirit. At ang inyong pastor ay may espiritu ng misyon. At dumadalo yan sa simbahan. I believe one day, amen, some of you here will become missionaries abroad. Amen? Malapad pang Indonesia. If you want to send there, Pastor Mel, we have favor and open doors right now in Indonesia. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Malaki ang pangangailangan sa Indonesia. Amen. 300 million. Amen. People needs Jesus. Meron tayong favor sa visa. Meron tayong favor sa church registration. Kaya magpadala kayo doon, Pastor Mel. Tutulungan tayo ng Panginoon. We have contacts. We have contacts. Very strong contacts. Amen. Tutulong ako sa inyo pag magpadala kayo ng missionary sa Indonesia. I'm serious of this. I can recommend you to get access to visa and covering for the church. Padala kayo, missionary. Pastor? Amen. Pag-pray natin sa Diyos. With God, nothing shall be impossible. Palakpakan natin ang Panginoon. Noong August 1973, nagkaroon po ng pagnanakaw sa bangko, bank robbery. At nangyari po ito sa Credit Banken sa Normal Storg, Stockholm, Sweden. At ang hostage crisis ay humaba hindi lang ng isang araw o dalawang araw, but the hostage crisis lasts for 6 days. Imagine, despite of the police efforts, military efforts, humaba ng 6 na araw ang hostage crisis. Ang dalawang criminal that time na si John Eric Olson at si Clark Olofsson took 4 employees hostage in the bank vault. Nagdala sila ng hostage sa vault ng bangko. At ang problema, humaba ang hostage crisis ng 6 days, hindi ito nasulba kaagad sapagkat may nangyari. Hindi nakikipag-cooperate ang mga hostages sa pulis. Sa mga tao na gustong tumulong sa kanila, where in fact, they defended and shielded the robbers. At yung pinakamalala, yung mga hostage na babae, they fell in love with their captors. Yeah. Nagkaroon ng love story sa vault. Na instead, labanan nila, kumalas sila sa bumihag sa kanila, they fell in love with each other at the vault. And the crisis lasts for 6 days. Kaya nagawa ang term na ito. Ang term na ito ay applicable kung ikaw ay ma-in love sa hindi mo dapat ka-inlovan. Okay? At ang term na ito ay tinawag na Stockholm Syndrome. Ito ay isang karamdaman, sakit
na tinawag na Stockholm. Kaya pag merong nahulog na in love sa hindi dapat nila ka-inlovean, may sakit ka. At ang sakit na yan ay Stockholm Syndrome. Tawa tayo. But many times, instead na i-resist natin yung jablo, ang gawa ng jablo, instead resisting the devil, we embrace the devil. And the works of the devil in our lives, kaya madami sa atin ang hindi nakaranas ng total and complete deliverance sapagkat ayaw nating makipag-isa sa Diyos. Gusto ng Diyos palayain tayo pero ayaw natin because we fell in love with the captors. Kaya hindi nangyayari yung deliverance. Na instead, kamunghian mo ang jablo, ang gawa ng jablo, ang kasalanan, you fell in love with it. That's why you are Christian, but you are still bound by the devil. And we can use this, amen, spiritually, Stockholm Syndrome. I want to preach about this evening the forbidden love. Yes, we ought to love God. We ought to love our neighbors as we love ourselves. Kailangan nating mahalin ang church, ang salita ng Diyos, ang ministry, ang mga kapatiran, ang mga hindi paligtas. But alam nyo ba sa Biblia, merong mga ipinagbabawal na teknik, pinagbabawal na pag-ibig. Amen? Eh, maraming disciple na paibig kaya gumagamit ng ipinagbabawal na teknik. The forbidden love. Dapat tayong magmahal, pero may mga bagay na hindi din dapat nating mahalin. Where in fact, kailangan nating kalabanin. Amen? So I want to preach about the forbidden, amen, love. We have 3 texts this evening, and I want you to jot it down, or isulat ninyo, or i-type nyo sa inyong cellphone or iPad. Proverbs chapter 20 verse 13. Proverbs chapter 20 verse 13. Ang pangalawa ay 1 John chapter 2 verse 15 to 16. 1 John chapter 2 verse 15 to 16. And the last one is Hebrews chapter 13 verse 5. To save some time, we will read our texts in every point of the sermon. Kaya una, the forbidden love in the Bible is found in Proverbs chapter 20 verse 13. Anong sabi ng salita ng Diyos? Do not love sleep. Huwag mong mahalin ang pagtulog, or you will grow poor. Stay awake, and you will have food to spare. For first, the first forbidden love is not to love sleep. I mentioned this morning, sleep is designed by God to rest at makarecover ang ating katawan. Kaya ginawa ng Diyos ang gabi. Kaya ang gabi, huwag mong gawing umaga. Pag gabi, matulog ka. Huwag kang magpuyat sa cellphone at sa Netflix.
para sa umaga gising ka. Hindi ka tulog sa umaga, magiging productive at maging aktibo ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos para sa iyong buhay sa araw na yaon. Bakit, alam nyo ba bakit maraming tao yung naghihirap, nag-i-struggle financially even to the point na mabaon sa utang, walang makain, kahit bitsin, magic sarap, kape, utangin pa sa tiyanggi. Come on. Anong problema? Listen to me, walang gutom sa tao na masipag. Ang mga nagugutuman ay ang mga taong tamad. Pag tamad ka, dalawang bagay yung pwedeng mangyari. Una, magutom ka. Pangalawa, mabaon ka sa utang. Wala kang pera eh. Ano ibibili mo pag wala kang pera? Mangutang. Alright? At kapag baon ka sa utang, mas lalong kang ililibing ng kahirapan. Ililibing ka na buhay ng kahirapan. Kaya maraming tao yung stress. Sino dito stress? Pakitaas ng kamay. Alam nyo ba, isa sa pinaka-source ng stress, alam nyo kung ano? Utang. Ay nako. Matapang pa sa kupi ko yan. Malakas pa yan sa kupi puro. Totoo yan. Kahit hindi ka magkape, gising ka hating gabi. Amen? Because alam mo, kinabukasan, nandyan na sila. Amen? Maniningil na. At yung pinakamahirap sa lahat, na may maniningil na wala kang pambayad. Napakasimple lang yung turo ng salita ng Diyos eh. Walang ibang solusyon sa kahirapan, kasipagan. Ito niya. So guys, makaraos sa kanyang buhay. Maging masipag ka. Kahit profesional ka pa, pero kung ikaw ay tamad, palatulog, ay nako. Walang mangyari sa iyo. Mababaon ka sa utang. Magiging mayaman ka in your dreams. Pero pagising mo, you will face the reality, wala kang pagkain. Nandun pa rin yung utang. You know, in the Bible, God loves hardworking people. Where in fact, God called hardworking men. The 12 disciples, mga trabahuso sila. Amen. Si Elisha, he was working on his field. Amen. When Elijah cast the mantle to him. God is not against work. God is pro-work. Because God is a worker. Alam niyo ba yan? He is a creator God. He worked for 7 days. Si Jesus ay kilala sa kanyang kapanahunan ang dakilang karpentero ng Nazareth. So don't underestimate blue-collar job. Anong pakialam nila kung panday ka? Anong pakialam nila kung driver? Grab driver lang. So what? At least wala kang utang. Can you say amen? At least hindi ka baon sa utang.
Hindi ka nang hihingi ng iyong pagkain. Hindi ka nangungutang ng magic sarap sa tiyanggi. Let me say this, labor is honor. As long may trabaho ka na legal. Legal. Ha? Huwag yung illegal. Legal. Sabihin mo sa katabi mo, legal. Labor is honor. Can you say amen? Be proud na may trabaho ka. Security guard ka man. Amen? Merong minsan na-offend yung isang security kasi tinawag ng estudyante si Kyo. Nagalit si Kyo. So what? At least you earn for your living. Ang trabaho ay dignity. So what kung janitor ka? I remember in my college days, hindi ako nang ihingi ng allowance sa aking mama. Amen? I'm a working student. Nagtatrabaho ako sa Jollibee sa gabi. At sa hapon, ako ay nag-aaral. Sa umaga, nagpa-Bible study. College days. I pay for my tuition. I pay for my bills. I support myself and never ask money from my mom. Or in fact, ako pa nga nagbibigay tuwing sahod. So what? Kung ikaw ay janitor, kung ikaw ay empleyado ng Jollibee, labor is honor. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtrabaho ka. O ba't napahaba? Ang silang magtrabaho, bakit humaba? Amen? That's why sa Potter's House, ang mga disciple ay tinuturuang magtrabaho. Kung gusto mong bigyan ka ng ministry ni Pastor Mel, maghanap ka ng trabaho. Amen? Doon sa aming church, meron kami isang kabataang Muslim. Dumating sa punto, sa kalye na natutulog kasi walang trabaho. Walang makain. Yung ginawa ko, kinuha ko ng boarding house para wag matulog sa kalye. Baka mamatay yun dun. Ako nagbayad. Sabi ko sa kanya, ito, pamasahe. Pinigyan ko si Hugo ng pera. Sabi ko, Hugo, help your friend. Go around the city of Medan and find job for him. Yeah, yes, Pastor. Amen. At sabi ko sa gabi, bumalik ka dito sa aming apartment, free dinner. Wow! Talaga naman eh. Pero natapos na lang yung isang buwan, ay hindi nakita ng trabaho. Walang credentials. Amen? Hanggang binigyan namin ng negosyo. Eh ngayon nandun. Amen? Nagtitinda na siya ng iced tea. Amen? Sa labas ng university, kumikita niya ng pera. Palapakan natin ang Panginoon. May boarding house na. Siya na nagbabayad. Amen? May pera na. Siya na bumibili ng pagkain niya. Wala ng free dinner. Tapos ng free dinner. Amen? Because there is such a dignity if you pay for your own. Merong karangalan pag ikaw yung nagbabayad para sa iyong sarili. Ito yung mga Pilipino, gustong-gusto natin libre. Libre. Amen? Gusto natin palaging ilibre. Amen? Palibre naman dyan. Walang problema, ilibre ka. Pero, i-desire mo na darating yung araw, ikaw rin yung mga libre. Amen? Lalo na pag may trabaho, okay lang yan mga estudyante, libre yan. Eh, siyempre walang kita eh, di ba? Walang kita. Pero darating yung araw,
na magkatrabaho ka, magkasahod ka, huwag kang kuripot. Hoy, ikaw din yung manglibre. Oo, totoo yan. Nang college ako, nagtatrabaho ako sa Jollibee, but at the same time, benta ako ng sasakyan at mga lupa. Kaya minsan may close deal ako, ay naku, laki ng komisyon, libo-libo. Totoo yan. Kaya pag commission time, tawagan ko agad si Pastor, Pastor, Jollibee tayo. Eh kayo gusto niyo palagi, libre lang kayo ng pastor eh. Amen? Saan na ba si Pastor? Pastor? Naisip niyo rin ba na ilibre ang inyong pastor? Ha? Ay nako, yung pastor ko dati, pagkatapos na morning prayer, lahat kami, mga komando niya, breakfast, ata! Gustong-gusto namin yun. Amen? Generous yung pastor namin. Sige pa dyan, ano pa? Pakain kami. But na-inculcate sa aking mind, Pastor, dalating ang araw, ako rin maglilibre sa iyo. Kaya, separate ko kaagad yan, tithe, offering, love gift sa aking pastor, pledge, kung merong pledge. At pagkatapos niyan, tapos namin kumain sa Jollibee, bago kami, amen, mag-depart na aking pastor, mayroon pang Pentecostal handshake yan. Pastor pang gasolina. Tuwang-tuwa yung pastor. Amen. Nagawa niyo na ba yan, mga disciple? Oh. Istorya. Mahal kita, pastor. Hindi naman nililibre. Amen? Hallelujah. Kaya i-decide niyo, Lord,